Bakit may mga senior na kahit 70 o 80 anyos na, parang mas lumalakas pa habang tumatanda? Samantalang may ilan kahit 60 pa lang, halos hindi na makabangon nang walang inirereklamo sa katawan. Parang may sikreto silang alam. Isang bagay na hindi basta nabibili sa botika, hindi rin galing sa mamahaling bitamina at lalong hindi milagro. Ang sikreto, nasa plato. At hindi lang basta kung ano ang kinakain, kundi kung paano ito inuulit, isinasama sa routine, at ipinapasa bilang pamana sa katawan. Kung isa ka sa mga senior na gusto pa ring gumising ng may lakas, makalakad ng hindi masakit ang tuhod, at ngumiti ng hindi pinipilit ang sarili, ang video na ito ay para sa'yo. Hindi ito simpleng listahan lang ng pagkain. Isa itong paalala, isang paanyaya na kahit may edad ka na, hindi pa huli ang lahat para bumalik ang sigla. Minsan kasi, iniisip natin na ang pagtanda ay katumbas ng panghihina. Pero hindi ba't may mga kilala tayong matanda na mas masigla pa sa mas bata sa kanila? Baka isa sila sa mga taong natutong alagaan ang katawan sa pinaka-simple pero pinaka-epektibong paraan. Pagkain. Oo, pagkain. Pero hindi kung ano-ano lang. May mga pagkain kasing nagbibigay ng tunay na sigla. Hindi lang pansamantalang enerhiya, kundi malalim na lakas. Yung tipong ramdam mo sa buto, sa balat, sa paningin, at sa pakiramdam mo sa sarili mo. Bago tayo magsimula, gusto kong itanong sa'yo, ano ang paborito mong kainin tuwing umaga? May prutas ba? May gulay? O puro instant na lang? I-type mo sa comments sa baba. Dahil baka mamaya ang iniisip mong harmless na pagkain ay isa pala sa mga nagpapabigat ng katawan mo. At baka rin ang matagal mo nang kinakain ay isa sa mga sikreto kung bakit mas magaan pa rin ang pakiramdam mo kaysa sa iba mong kaedad. Ibahagi mo. Dahil ang kwento mo maaaring makatulong sa iba. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang 6 na pagkaing natural na nagpapabagal ng pagtanda, nagpapakinis ng balat, at nagpapalakas ng katawan. Hindi ito mga bago sa pandinig mo. Pero ang paraan ng pagkakaintindi mo sa mga ito ay magbabago. Dahil dito sa gintong edad, hindi lang tayo basta nagbibigay ng impormasyon, nilalagyan natin ito ng saysay. Ang ilan sa mga pagkaing ito, oo, baka natalakay na sa ibang video. Pero ngayon, titingnan natin sila mula sa ibang anggulo. Hindi lang kung anong sustansya meron sila, kundi kung paanong naibalik ng mga ito ang lakas ng isang senior na halos nawalan na ng pag-asa. Oo, may mga totoong kwento tayo. Mga lolo't lola na hindi sumuko at bumalik ang sigla nila sa tulong ng simpleng pagkaing nasa paligid lang. Pero tandaan, hindi sapat na malaman mo lang. Ang tanong, handa ka bang isama ito sa araw-araw? Handa ka bang muling alagaan ang katawan mo? Dahil sa bawat kagat ng tamang pagkain, may posibilidad kang muling bumata. Hindi sa edad, kundi sa galaw, sa ngiti, at sa gana sa buhay. Kaya ngayon simulan na natin. Sa unang pagkain, ipapakilala ko sa iyo ang kwento ni Aling Nida, isang 68 anyos na babae na dati ay halos hindi makalakad ng hindi hinihingal. Pero dahil sa isang simpleng prutas na bago ang takbo ng araw niya at ng buhay niya. Unang pagkain, ang prutas na nagpabago kay Aling Nida. Si Aling Nida, 68 anyos, biyuda nakatira sa probinsya ng Tarlac. Araw-araw niyang kasama ang aso niyang si Bantay, isang lumang radyo, at ang paborito niyang bangkito sa harap ng bahay. Kung minsan halos kalahating araw siyang nakaupo lang, tahimik, pinagmamasda ng dumadang tricycle at nagbabasa ng lumang dyaryo. Pero ang hindi alam ng marami, si Aling Nida ay matagal nang may iniindang problema. Hindi na siya makatulog ng maayos, madalas siyang pagod kahit walang ginagawa, at ang balat niya, ayon sa kanya, ay para ng tuyong dahon. Sa isip niya, normal na raw ito dahil matanda na ako. Isang araw, binisita siya ng apo niyang si Jenny. Galing Maynila, nag-aaral ng nutrisyon.
Napansin agad ni Jenny ang pangungulubot ng balat ng lola niya, ang pagiging matamlay nito at ang paminsang pag-ubo kahit hindi naman malamig. Nagtimpla siya ng mainit na tubig, pinaupo si Aling Nida at sabay naglabas ng isang prutas, papaya. Sabi ni Jenny, "La, alam mo bang ang papaya ay hindi lang pampadumi, kundi literal na pampabata?" Napakunot noo si Aling Nida. Papaya, almusal lang yan ng bata. Doon niya nalaman. Ang papaya ay may papain, isang natural enzyme na tumutulong sa digestion. Pero higit pa roon, mataas ito sa vitamin C at beta-carotene. Ang kombinasyon nito ay tumutulong para makinis ang balat, pumino ang daloy ng dugo, lumakas ang immune system. Mula noon, bawat almusal ni Aling Nida ay may kapirasong papaya. Hindi siya umasa sa instant vitamins o capsule. Isang linggo pa lang, napansin niyang mas gaan ang tiyan niya. 2 linggo, naging regular ang pagdumi niya. 1 buwan, napansin ng kapitbahay na, "Bakit parang mas maaliwalas na ang mukha mo, Nida?" Hindi ito himala. Hindi rin ito advertisement. Ito ang epekto ng isang simpleng prutas na madalas nating binabalewala. At kung tatanungin mo si Aling Nida ngayon kung anong sikreto niya, sasabihin niya lang, papaya sa umaga, tahimik na pagngiti sa salamin. Kaya ikaw, kung isa ka sa mga seniors na madalas, may hindi maipaliwanag na pagod, nahihirapang dumumi, napapansin na pumapangit ang balat o nagkakaroon ng pangangati. Baka hindi gamot agad ang kailangan mo, baka papaya lang. At hindi mo kailangang bumili ng imported. Maraming klase ng papaya sa palengke. Red Lady, Solo, Native. Basta hinog, matamis at may natural na katas, sapat na. Gawin mo lang parte ng iyong routine. Hindi araw-araw marami. Kahit kalahating hiwa lang tuwing umaga. Minsan kasi, hindi natin kailangang tumakbo agad sa doktor. Ang unang lunas ay pag-aalaga. At ang pag-aalaga ay nagsisimula sa plato. Ikalawang pagkain. Ang madalas nating minamaliit pero pwedeng magligtas ng kalusugan mo. Kung minsan, nasa harapan na natin ang sagot pero hindi natin ito pinapansin. Parang gulay lang yan sa gilid ng pinggan, tinabi, nilagpasan, kinalimutan. Pero hindi mo alam, yun na pala ang kayang magpababa ng cholesterol, magpalinaw ng paningin at magpabalik ng lakas sa tuhod. Ang tinutukoy natin ngayon ay ang kalabasa. Oo, kalabasa, yung laging isinasama sa tinola, ginataan o sopas. Madalas ay para lang sa bata dahil magandang pampalinaw ng mata. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang kalabasa ay may double power. Hindi lang ito para sa mata, kundi para sa buong katawan. Sa bawat 100 gramo ng nilutong kalabasa, makakakuha ka ng lutein at zeaxanthin, antioxidants na espesyal para sa paningin, lalo na kung palagi kang nanlalabo o may glare sensitivity. Beta-carotene, nagiging vitamin A sa katawan para sa balat at resistensya. Fiber, pampadumi, pampababa ng blood sugar at tumutulong magpaliit ng tiyan. Low calorie, kaya kahit marami kang kainin, hindi ito nagpapapayat sa wallet lang, hindi sa katawan. Pero narito ang mas hindi mo inaasahan. Ayon sa ilang pag-aaral, ang regular na pagkain ng kalabasa ay nagpapababa ng risk ng stroke, heart attack at kahit ilang uri ng cancer. Paano? Dahil sa anti-inflammatory compounds nito na tahimik na inaayos ang daloy ng dugo at binabawasan ang bara sa ugat. May mga seniors akong nakausap sa palengke. Sabi nila, noon daw ay parang nangangalumata na ang mata nila. Isang simpleng tip lang ang binigay sa kanila ng health worker. Subukang kumain ng ginisang kalabasa 3 beses sa 1 linggo. Makalipas lang ang 1 buwan, nagiging mas malinaw raw ang mga bagay, hindi na gaanong napuwing o napapagod ang mata. Kaya kung isa ka sa mga madalas napapapikit sa sobrang liwanag, nakakaramdam ng hilo o panlalabo kahit may salamin,
May mataas na blood sugar o medyo lumalaki na ang tiyan, baka oras na para bigyan ng bagong tingin ang kalabasa. At kung nagdududa ka pa kung epektibo ito, tanungin mo na lang ang sarili mo. Mas gusto mo bang umasa sa maintenance habang buhay o sa simpleng ulam na galing sa sariling kusina? At kung nakarating ka na dito sa video, isang munting pabor lang po. Kung may natututuhan ka at gusto mong makatanggap pa ng ganitong klaseng videos na hindi lang pampalakas kundi pampalinaw ng isip, pwede mong i-click yung subscribe button sa ibaba. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Para hindi mo na kailanganing hanapin pa. Dahil ang kalusugan, kapag natututuhan mo siyang alagaan araw-araw, ay mas madaling panatilihin kaysa gamutin. Kalabasa, hindi lang pampabata ng paningin, kundi pampalinaw ng direksyon sa kalusugan. Subukan mong isama ito sa sopas mo ngayong gabi. Malay mo, ito na pala ang unang gabi na masarap ulit ang tulog mo. Ikatlong pagkain, ang gabi-gabing gawi ni Mang Ernesto na bumago sa kalusugan niya. Kung tutuusin, wala namang espesyal kay Mang Ernesto. Isa siyang 74 na anyos na lolo mula sa Laguna. Tahimik lang ang buhay, nag-aalaga ng manok, nagbubunot ng damo sa umaga at nanonood ng radyo tuwing gabi. Pero may isang bagay sa kanya na hindi maipaliwanag ng mga kasamahan niya sa simbahan. Habang ang iba'y madaling hingalin, sakitin o madalas wala sa lakas, si Mang Ernesto ay palaging maaliwalas ang mukha, magaan ang kilos at halos walang reklamo sa katawan. Sabi ng mga kakilala niya, parang hindi tumatanda si Mang Erning. Ano kaya ang sikreto? Marami ang nagtaka. Lihim ba? Mahal na suplemento? Imported na gamot? Hindi. Ang sikreto niya, ayon sa kanya, ay isang tasa lang. Isang tasa ng mainit na salabat tuwing gabi. Nung una, ang salabat ay iniinom niya lang tuwing inuubo. Pero isang gabi, nagising siya sa biglaang paninikip ng dibdib. Walang malapit na klinik, walang kasama. Ang ginawa niya, kumuha siya ng mainit na tubig, dinurog ang sariwang luya at tinimpla ang alam na alam niyang salabat. Mula noon, naging gabi-gabi na ang kanyang ritual. At sa bawat gabing iyon, napansin niyang mas mahimbing ang tulog, mas kalma ang damdamin, mas magaan ang katawan paggising. Hindi lang yon. Ayon sa studies, ang ginger, luya, ay may taglay na gingerol, isang antioxidant at anti-inflammatory compound. Nakakatulong ito sa pagbaba ng blood sugar, pag-relax ng muscles, pagpapalakas ng immune system, pag-ayos ng sirkulasyon ng dugo. Lalo na sa mga seniors na palaging giniginaw, nanginginig ang binti o madaling mapagod, ang salabat ay isa sa pinaka-natural at pinakaabot-kayang solusyon. Sabi nga ni Mang Ernesto, wala naman akong iniinom na vitamins. Pero mula nang gawin kong habit ang salabat bago matulog, hindi na ako madaling sipunin, hindi rin ako tinatamad kahit umulan. Ngayong alam mo na ito, tanungin mo ang sarili mo. Sa halip na soft drink, instant kape, o matamis na juice, bakit hindi mo subukan ang luya? Minsan, ang tunay na lakas ay hindi galing sa mga mahahabang listahan ng gamot, kundi sa mga simpleng ginagawa mo paulit-ulit ng may malasakit sa sarili mo. Subukan mong ipalit ang salabat sa huling inumin mo ngayong gabi. Hindi mo kailangang paniwalaan agad. Pero kapag naramdaman mo na ang ginhawa sa tiyan, lamig sa katawan at linaw sa isipan, baka magulat ka sa epekto ng isang tasang mainit na luya. At kung isa ka sa mga nanonood pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin gusto mo talaga ng tunay na pagbabago. Kaya tandaan, ang disiplina ay hindi kailangang malaki. Kailangan lang tuloy-tuloy. Ika-4 na pagkain, isang uri ng pagkain na hindi lang pampabusog, kundi panlaban sa panghihina ng katawan. Kapag pinag-uusapan ang lakas ng katawan ng mga seniors, madalas ang focus ay nasa gamot, bitamina, o kung anong suplemento ang iniinom.
Pero alam mo bang may isang klaseng pagkain na pwedeng ituring na natural na multivitamin? Isang pagkain na kadalasang nasa plato pero hindi natin binibigyan ng sapat na halaga? Ang tinutukoy natin ay munggo. Oo, munggo. Yung simpleng munggo na niluluto tuwing Biyernes o pag may sabaw na gusto mong pampagaan ng tiyan. Pero sa katotohanan, ang munggo ay hindi lang basta budget-friendly. Ito ay powerhouse ng nutrisyon. Ayon sa mga eksperto sa nutrition, ang munggo ay may taglay na protein at iron para sa pagpapatibay ng muscles at pagdagdag ng dugo. Potassium at magnesium tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure. Folate, mahalaga sa utak at memorya. Soluble fiber, nagpapababa ng bad cholesterol at nagpapanormal ng blood sugar. Sa madaling salita, kung regular mong kinakain ng munggo, para ka na ring umiinom ng pampalakas ng resistensya, pampatibay ng puso, pampalinaw ng memorya, pampababa ng blood sugar, pero hindi lang yan. May isang aspeto ng munggo na madalas hindi napapansin. Ito ay prebiotic. Ibig sabihin, pinapakain ito ang good bacteria sa bituka mo. At kapag malakas ang bituka, mas malakas ang resistensya. Alam mo ba na 70% ng immune system ay nasa digestive system? Kaya kung gusto mong hindi ka madaling kapitan ng ubo, sipon o kahit anong sakit, ayusin mo muna ang tiyan mo. At ang munggo, dito nagsisimula. Pero bakit nga ba maraming seniors ang hindi masyadong kumakain ng munggo? Dahil sa maling akala, baka makaginhawa sa tiyan, pero baka rin makapahilo o magpabigat ng pakiramdam. Ang totoo, kung tama ang pagkakaluto, sapat ang tubig, hindi sobra sa mantika at hindi sinabayan ng sobrang asin, ang munggo ay perfect para sa edad 60 taon pataas. Pwede mo itong ihalo sa malunggay para sa bone strength, kalabasa para sa paningin, tofu para sa dagdag na protina, isda para sa omega-3 suporta. Ito ang tinatawag nating intelligent plate. Hindi lang nakakabusog, kundi bawat kagat ay may silbi. Ngayon baka iniisip mo, hindi naman ito bago. Munggo lang yan. Oo, pero ang tanong, gaano kadalas mo itong sinasadyang isama sa meal plan mo? Kasi minsan, ang problema hindi ang kakulangan ng kaalaman, kundi ang kakulangan sa disiplina. Kaya ito ang hamon ko. Sa susunod na linggo, magtakda ng 2 araw na may munggo sa ulam mo. Hindi ito tungkol sa paulit-ulit na pagkain, kundi sa paulit-ulit na pagpili na alagaan ang sarili mo. Minsan, ang tunay na pagpapabata ng katawan ay hindi galing sa kung anong bago. Nasa pagbabalik sa simple, mura, subok at matalinong pagkain tulad ng munggo. Ika-5 pagkain, ang kulay na madalas mong nakikita, pero hindi mo alam, panlaban pala sa pagtanda. Kapag sinabi mong pampabata, anong kulay ang naiisip mo? Mapusyaw na berde, maputlang dilaw, o kaya'y puti gaya ng kapsula? Pero alam mo ba, ayon sa nutrition science, ang kulay lila o purple sa pagkain ay direktang may kaugnayan sa anti-aging o pagpapabagal ng pagtanda. At isa sa mga pinakaabot-kayang lilang pagkain sa Pilipinas ay ube. Oo, ang simpleng ube, ginagamit sa halaya, niluluto bilang kalamay o inilalagay sa pandesal. Pero ang ube ay hindi lang dessert. Isa ito sa mga natural na pagkain na may anthocyanin, isang makapangyarihang antioxidant. Narito ang mga benepisyo ng ube: anti-inflammatory, panlaban sa pananakit ng kasukasuan; antioxidant, panlaban sa cellular aging; high in potassium para sa malusog na blood pressure; kompleksong carbohydrates, pampalakas at hindi nagpapataas agad ng blood sugar; vitamin C at fiber para sa balat at panunaw. Sa madaling salita, ang ube ay hindi lang pampatamis ng dila, kundi pampalambot din ng galaw. Kasi tinutulungan nitong mag-regenerate ang cells at mapanatili ang sigla ng utak at katawan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Japan,
Ang mga taong kumakain ng pagkaing may natural na purple color 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo ay may mas mababang tsansang magkaroon ng Alzheimer's, mas maayos na blood circulation, mas firm na balat kahit lagpas edad 60. Isipin mo na lang, bawat kagat mo ng ube ay parang tahimik na pag-ayos ng katawan mo mula sa loob. At ang maganda rito, hindi mo kailangang kumain ng halaya araw-araw. Pwede itong ihalo sa lugaw, gawing ubi mashed o ubi soup, ihalo sa oatmeal o gatas bilang dessert, o simpleng pinakuluang ube na may konting honey. Ang mahalaga, hindi lang ito minsan-minsan. Kapag sineryoso mong isama ang lilang pagkain tulad ng ube sa routine mo, mararamdaman mong mas lumalakas ka. Hindi biglaan kundi paunti-unti, pero tuloy-tuloy. Kaya sa susunod na pupunta ka sa palengke at makakita ka ng ube sa tabi ng mga prutas at gulay, huwag mo na lang daanan, kunin mo, lutuin mo, tikman mo. Dahil baka yun ang kulang sa plato mo. Baka ang lilang iyon ay kulay pala ng panibagong lakas. Ika-6 na pagkain, 1 tasa lang. Pero nabago ang lakad ni Lola Remy. Sa Barangay San Bartolome, kilala si Lola Remy bilang masayahing lola na palaging nakabestida kahit nasa bahay lang. Sa edad na 72, may sarili pa rin siyang maliit na hardin ng mga halamang gamot at ilang gulay. Pero 2 taon na ang nakalipas, halos hindi na siya makalakad ng maayos. 1 hakbang, 2 hingal. Minsan bumagsak siya sa kusina dahil sumakit ang tuhod niya habang nagluluto. Mula noon, natakot na siyang lumabas. Na-diagnose siya ng doktor na may early signs ng osteoarthritis. Isang kondisyon na madalas sa mga senior kung saan unti-unting nauubos ang cushioning ng kasukasuan. Ang sabi sa kanya, iwasan ng malamig, magpahinga at mag-maintenance. Pero hindi siya nakontento sa ganong payo. Isang araw habang nag-aayos ng mga lumang resibo, nakita niya ang isang recipe notebook ng yumaong asawa niya. Doon niya nabasa ang isang simpleng reseta, sabaw ng buto, tuwing umaga 1 tasa. Hindi instant, hindi capsule, hindi mahal. Buto lang ng baka o manok, pinakuluan sa loob ng ilang oras at iniinom habang mainit pa. Ito ang tinatawag nating bone broth. Mula nung araw na yon, sinimulan ni Lola Remy ang isang bagong ritual. Tuwing umaga, habang papainit ng tubig para sa kape ng apo niya, nagpapakulo na rin siya ng sabaw ng buto. Nilalagyan niya ng luya, konting asin, at minsan pandan para sa bango. 1 tasa lang araw-araw. Pagkalipas ng 1 linggo, naramdaman niyang mas magaan ang paglakad. 2 linggo, nabawasan ang pamamanhid sa kanyang paa. 1 buwan, muli na siyang lumalabas sa bakuran. Nagdidilig, nagwawalis, at minsan nakikitawa na rin sa mga kapitbahay. Ano ba ang meron sa bone broth? Ayon sa nutrition experts, ito ay mataas sa collagen, natural na sumusuporta sa joints at balat. May glucosamine at chondroitin, natural na anti-inflammatory. May amino acids para sa repair ng tissue at bone density. May calcium at magnesium para sa buto at tibay ng kalamnan. Sa simpleng salita, bone broth ay parang natural na maintenance para sa mga kasukasuan, lalo na kung edad 60 labas ka na. At hindi lang yan, dahil pinakuluan ito ng matagal, mas madaling maabsorb ng katawan ng nutrients, kahit mahina na ang panunaw. Alam mo bang may mga bansa tulad ng Hapon at Timog Korea na may tradisyon ng daily bone soup para sa matatanda? Hindi dahil uso, kundi dahil epektibo. Kapag ginawa mong parte ng buhay mo ang 1 tasa ng bone broth araw-araw, hindi mo agad makikita ang resulta. Pero sa loob ng 2 linggo hanggang 1 buwan, mapapansin mo. Mas kaunting pananakit ng tuhod, mas tuloy-tuloy na lakad, mas mahimbing na tulog, mas magaan ang pakiramdam paggising. Kaya ikaw na nanonood ngayon, lalo na kung isa ka sa mga
Madalas mangalay ang binti, hirap umakyat ng hagdan, o may nararamdaman sa balakang o tuhod, subukan mo lang. Hindi mo kailangang biglaan, kahit 2 beses lang sa isang linggo, pero siguraduhin mong natural ang sangkap. Walang instant cubes, walang processed flavorings. Gaya ni Lola Remy, baka hindi mo kailangan ng mas maraming gamot. Baka kailangan mo lang ay maalab na sabaw at konting disiplina. Punos, isang pagkaing akala mo'y pampapayat lang, pero pampabagal din pala ng pagtanda. Marami sa atin ang iniisip, kapag narinig ang salitang chia seeds, para lang ito sa mga sosyal, sa mga health-conscious millennials o sa mga nasa fitness world. Minsan nga, pag narinig ng mga senior, ang sagot ay, "Ha? Anong chia? Parang buto ng damo." Pero ang totoo, ito pala ang isa sa pinakamakapangyarihang pagkain para sa katawan ng senior citizen. Sa bansang Mexico at ilang bahagi ng Latin America, ginagamit ang chia seeds bilang pang-energize ng mga mandirigma at matatanda. At ngayon, unti-unti na rin itong kinikilala ng mga doktor at nutritionist bilang natural anti-aging superfood. Ano ba ang meron sa simpleng butil na ito? Ang chia seeds ay loaded sa omega-3 fatty acids para sa utak, puso at mood regulation. Fiber, tumutulong sa panunaw at pag-stabilize ng blood sugar. Calcium, magnesium at phosphorus, essential sa bone health. Antioxidants, panlaban sa cell aging. Protein, para sa muscle repair at energy. Pero ang pinaka-nakabibigla, ang chia seeds ay may tinatawag na gel-forming capacity kapag hinaluan ng tubig. Ibig sabihin, kapag ininom mo ito, parang sponge ito sa loob ng katawan, tinutulungan itong linisin ang bituka, kontrolin ang appetite, at pabagalin ang pagtaas ng blood sugar. Isipin mo ito, isang kutsaritang chia lang sa isang basong tubig, hinaluan ng kaunting kalamansi o honey, at iniinom tuwing umaga. Walang preparation, walang pagluluto. Pero ang epekto, parang maintenance, energy drink, at anti-aging serum sa iisang baso. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga matatandang regular na umiinom ng chia gel drinks ay mas bihirang magkaroon ng hipertensyon, mas kalmado ang mood at mas malinaw ang isipan, mas maayos ang digestion at mas regular ang pagdumi, mas magaan ang pakiramdam tuwing umaga. Hindi mo kailangang bumili ng imported na brand. Marami ng chia seeds na available sa palengke o online sa abot kayang halaga. At huwag kang mag-alala, hindi ito mapait, walang lasa. Para lang siyang maliliit na buto na nagiging parang sago kapag nababad. Paano ito gamitin? Chia water, isang kutsaritang chia palsa, isang basong tubig, plus honey, lemon. Chia sa lugaw, ihalo sa lugaw o syampurado. Chia dessert, gatas plus chia plus saging o mangga. Chia smoothie, kung may blender ka, ihalo sa prutas. Ngayon baka iniisip mo, buto lang yan. Totoo ba talagang may epekto? Ang sagot, hindi ito instant miracle. Pero kung gagawin mong regular, isang kutsara lang araw-araw, hindi mo namamalayan. Mas maayos ang tulog mo, mas maliwanag ang isip mo, at mas may gana kang gumalaw. Minsan, ang tunay na pampabata ay hindi mahal, hindi imported, at hindi bago. Tahimik lang silang nakatabi sa pantry mo. O baka nga hindi mo pa nabubuksan ang pakete. Kaya ito ang hamon. Ngayong linggong ito, bumili ka ng chia. Subukan mo lang sa loob ng 7 araw. Walang mawawala, pero baka may bumalik ang sigla, ang tibay at ang saya sa katawan. Kung may prutas ka sa ref, may tubig sa baso, at may simpleng disiplina sa umaga, may paraan ka ng muling alagaan ang sarili mong katawan. At kung ikaw ay umabot hanggang dito sa video, ang tanong, susubukan mo ba? Ngayong napakinggan mo na ang 6 na pagkaing kayang tumulong pabagalin ang pagtanda, at ang bonus na maaring hindi mo pa nasusubukan, siguro may tanong kang iniikot-ikot sa isip mo. Talaga bang uubra ito sa akin? Ang sagot, depende.
Depende sa kung anong paniniwala mo sa sarili mo. Depende sa kung handa kang subukan kahit paunti-unti. Ang pagpapabata ng katawan ay hindi tungkol sa edad sa ID mo. Ito'y tungkol sa kung paano mo minamahal ang sarili mong kalusugan, isang prutas, isang tasa, isang disiplina. Bawat hakbang ay paunti-unting pagbawi ng lakas na akala mo'y nawala na. Pero paalala lang, kung ikaw ay may karamdaman gaya ng diabetes, kidney problem o high blood, kumonsulta muna sa doktor bago isama ang anumang pagkain sa routine mo. Lalo na kung may iniinom kang maintenance. Ang natural ay makapangyarihan, pero mas makapangyarihan kapag may gabay. At kung sa palagay mo ay may natutunan ka ngayong araw, mag-iwan ka ng komento. Sabihin mo sa amin, alin sa mga pagkain ang sisimulan mong isama sa araw-araw? Gusto naming malaman at baka inspirasyon mo pa ang susunod naming video. At kung gusto mong makatanggap pa ng ganitong kaalaman linggo-linggo, mag-subscribe ka na. At kung may kakilala kang senior na gusto mong mabigyan ng pag-asa, i-share mo ito sa kanila. Hindi pa huli ang lahat.